Sa bawat bagsak ng maso at buhos ng semento, siya'y tinatayong gusali sa gitna ng Maynila. Tanging ang mukha ni Ligaya ang nakikita ni Julio. Iniwan niya ang payapang buhay sa Marinduque, bitbit ang pangako. Hahanapin ang kanyang kasintahan na dinala sa lungsod ng isang nagngangalang Mrs. Cruz para di umano mag-aral at magtrabaho. Ngunit ang Maynila na bumati kay Julio ay hindi ang liwanag na kanyang inaasahan. Ito ay isang dambuhalang halimaw na gawa sa bakal at semento. Sa construction site, naranasan ni Julio ang bagsik ng pagsasamantala. Ang kakarampot na sahod ay binabawasan pa ng mga kapatas, at ang mga kasamahan niya ay isa-isang nalalaglag. Hindi lang mula sa mataas na scaffolding, kundi pati na rin sa pag-asang sa mahahon. Sa hirap nakita niya ang pagkamatay ng kanyang kaibigang si Atong. Isang paalala na sa lungsod na ito ang buhay ng mahirap ay kasing mura ng alikabok. Isang gabi sa gitna ng ulan at madidilim na eskinita ng Binondo, natagpuan din ni Julio ang bakas ni Ligaya. Ngunit hindi na ito ang masayang dalagang iniwan niya sa probinsya. Si Ligaya ay naging bilanggo ng isang insik na nagangalang Atek. Ang kanyang mga mata na dati puno ng bituin ay wala nang makitang pag-asa. Julio, itakas mo ako. Ang pakiusap ni Ligaya sa isang madali ang pagkikita. Plano nilang tumakas at bumalik sa dagat, sa bukid, sa lugar kung saan ang hangin ay hindi amoy usok at dugo. Subalit ang Maynila ay hindi basta-basta nagpapakawala. Kinabukasan, nabalitaan ni Julio ang malagim na sinapit ni Ligaya. Natagpuan itong wala ng buhay, sinasabing nahulog sa hagdan. Ngunit alam ni Julio ang katotohanan, pinatay ng lungsod ang kanyang Ligaya sa huling sandali ng kwento. Ang takot sa mga mata ni Julio ay napalitan ng puot. Nilustay niya ang kanyang huling lakas upang singilin ang katarungan. Sa isang madilim na eskinita, hinarap niya ang mga kuko ng liwanag. Bagamat pinaliligiran ng mga taong walang pakialam at mga ilaw na nakakasilaw, pinili ni Julio na lumamban. Kahit alam niyang lalamunin lamang siya ng dilim ng lungsod.